ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Hi, good morning Susan at good morning mga kapuso. Yes Susan, dahil yung bagyong pinag-uusapan at binanggit mo ngayon, super typhoon na ha. At may international name na Sodelor ayon dyan sa US Joint Typhoon Warning Center. At ito pong litratong ito ay kuha, isang satellite picture yan, nung nasabing bagyo, matapos po yung maglandfall at humagupit dyan sa may US territory na Saipan noong linggo ng gabi, oras po sa Pilipinas. At idineklara na sa Saipan ng state of disaster. At patuloy ang cleanup at recovery efforts para po doon sa mga nasa lanta dyan sa lugar na yan. Ang forecast ng ilang eksperto, posibleng si Sodelor ang maging strongest tropical cyclone sa mundo, pero para sa taong ito. Yan ay kung pagbabasihan yung satellite animation, nakitang-kita yung mga kulay pula na yan, Susan, mga kapuso. At yung dilaw na yon, yan po ay nagpapatuloy napakalakas ang bagyo ito. At sa datos ng The Weather Company, bukas naman inaasahan na papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong yan at papangalanan nga na Hana ng Pag-asa. Oras na pumasok yan at isang super typhoon yan habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling na mata ng Pag-asa ang mata ng bagyong Sodelor dyan sa may silangan ng Luzon. Nasa labas pa po ng PAR at nasa may dagat Pasipiko pa, Susan. Oo, samantani, sabi nga baka naman hindi magla-landfall yung bagyo. Pero meron ba itong kahit paano yung indirectang epekto sa Pilipinas na dapat na rin natin bantayan? Like super typhoon. Yes, Susan. Yan ay super typhoon. Swerte nga tayo dahil hindi yan tatama sa kalupaan. Pero ito yung wind map ng The Weather Company. Ito yung sentro ng napakalakas na bagyo. Ito yung araw pa ng Biyernes. Pero habang nasa loob ng PAR yan, makikita mo itong hangin na ito. Ito yung habagat natin na pumupunta doon sa bagyo, hinihigop ng malakas sa bagyo. Kaya magpapaulan yan pansamantala dito sa Visayas at Mindanao, hindi muna dito sa Luzon. Pag yung bagyo na yan ay dumiretso dito sa southeastern China, posibleng lumakas yung habagat. Pero yung bagyo kasing nagpapalakas ng habagat, Susan, yan yung dito pumupunta sa Japan. Hindi yung dumidiretso sa China. Kaya hindi masyadong lalakas yung habagat dito sa Luzon, hindi katulad yan sa Visayas at Mindanao. Pero ngayon po, wala pang epekto yan dito sa atin. Kaya sa Luzon, thunderstorm ang aasahan, lalong-lalo sa Ilocos at Cordillera. Central Luzon, pagdating ng hapon, mas maulan dyan sa may southern part ng Luzon, Palawan, Mindoro at ilang bahagi ng Bicol region. Samantalang sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng ulan pagdating na ng gabi. Bahagyang tataas sa hapon pero mas mataas pagdating sa gabi. So yun yung mga thunderstorm natin. Pero kahit may thunderstorm, maalisangan pa rin po mga kapuso. 39 degrees Celsius ang ating init factor pagdating sa hapon. Sa Visayas, asahan din ng mga pagulan, lalong-lalo na dyan sa may western at central section. May hinang ulan naman ang mangyayari dyan sa may eastern section. At sa Mindanao, mas maulan, maulap po maghapon. Hanggang katamtamang ulan ang dapat na pagandaan ng ating mga kapuso. I am ready po kayo dahil posibleng malakas yan kaya pwedeng magdulot yan ng mga flash flood. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Kung may weather question po kayo mga kapuso, ready akong sagutin yan. Mag-post lang sa I am ready Facebook page gamit ang hashtag na magtanong kay Mang Tani. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani!